As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at akin pong ipinararating ang aking pagbati sa lahat ng naaabot ng ating tinig sa iba't ibang stasyon dito sa Luzon at sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong maagang pagtutok dito sa ating himpilan at paulit-ulit ko pong sinasabi at hindi pinagsasawaang banggitin na because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect, kung saan ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Kaibigan, ang palatuntunang ito ay iyong mapapakinggan araw-araw sa ganap na 4:30 ng umaga. At tayo ay dadako sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon mula po sa ang Bible Pinoy Version, Genesis chapter 33 verses 1 to 20 na po tayo. Nakita ni Jacob na parating na si Esau na may kasamang 400 na tao. Kaya pinasama niya yung mga anak niya sa mga nanay nilang sina Leah, Rachel at yung 2 katulong na naging asawa din niya. Pinuwesto niya sa harap yung mga katulong at yung mga anak nila. Kasunod si Leah at ang mga anak niya. Tapos sa likod sina Rachel at Joseph. Nauna si Jacob sa kanila. Tapos lumuhod siya at nagbow ng 7 beses hanggang makalapit siya sa kuya niya. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya nito ng mahigpit at kinis sa pisngi. Tapos nag-iyakan sila. Pagtingin ni Esau sa paligid, nakita niya yung mga babae at yung mga bata. Tinanong niya si Jacob, "Sino itong mga kasama mo?" Sumagot siya, "Mga anak ko yan, sir. Mabait ang Diyos at binigay niya sila sa akin." Lumapit ang mga katulong kasama ang mga anak nila. Lumuhod sila at nagbow. Tapos nagbow din si Leah at ang mga anak niya. At huling lumapit at nagbow sina Joseph at Rachel. Nagtanong ulit si Esau,
Iyong mga hayop na nasa lubong ko, para saan yon? Regalo ko sa inyo para matuwa kayo sa akin, sagot ni Jacob. Pero sabi ni Esau, kapatid ko, marami na ako niyan, sayo na yan. Sabi ni Jacob, hindi, huwag. Kung natutuwa ka nga sa akin, tanggapin mo na yung regalo ko sa iyo. Ngayong nakita kita, para ko na ring nakita ang mukha ng Diyos kasi sobrang bait mo sa akin. Please, tanggapin mo na itong binibigay ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ng Diyos at binigay niya lahat ng kailangan ko. Pinilit ni Jacob si Esau hanggang sa tanggapin niya ang mga yon. Sabi ni Esau, tara, umalis na tayo, mauuna ako. Pero sabi ni Jacob, Sir, alam mo namang mahina pa ang mga bata. Iniisip ko rin yung mga tupa at mga baka na nagpapasuso pa. Pag napuwersa silang maglakad ng mabilis, kahit isang araw lang, mamamatay lahat ng hayop na inaalagaan ko. Sige po, mauna na kayo. Susunod ako, pero mabagal lang kami. Depende sa bilis na kaya ng mga alaga kong hayop at ng mga bata. Maaabutan ko rin kayo sa Edom. Sabi ni Esau, sige, pasasamahin ko na lang sa iyo yung ilang tao ko. Pero sumagot si Jacob, wag na po, hindi na kailangan. Ayos na ako, basta matuwa kayo sa akin. So nung araw na yon, bumalik na si Esau sa Edom. Pero si Jacob sa Sukot nagpunta. Nagtayo siya doon ng bahay niya at ng mga matitirhan ng mga alaga niyang hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na yon. Pagkagaling sa Mesopotamia, safe na nakarating si Jacob sa Shechem, na isang city sa Kanaan. Nagtayo siya ng kampo niya malapit sa city na yon. Nabili niya ang lupang yon sa lahi ni Hamor, na tatay ni Shechem, sa presyong 100 na pirasong silver. Nagtayo siya ng altar doon at pinangalan niya yon kay El, ang Diyos ng Israel. Reunion ng pamilya. Kaibigan, naranasan mo na bang masira ang isang relasyon na akala mo ay hindi na maaayos? Sina Jacob at Esau ay nagkaroon ng maraming hadlang sa kanilang pagkakasundo. Ang kanilang mga personalidad at interes ay magkasalungat. Si Esau ay pinabura ng kanyang ama, habang si Jacob ang paborito ng kanyang ina. Higit sa lahat, ninakaw ni Jacob ang blessing o pagpapala at ang lugar ni Esau sa pamilya. Isinasalaysay sa Genesis chapter 33, ang ating binasang kabanata, ang parang hindi mangyayaring pagkakasundo ng magkapatid. Pansinin ang mga pagkakaiba sa pagitan nila. Sumalubong si Esau kay Jacob kasama ang 400 armadong lalaki. Ang entourage ni Jacob ay binubuo ng mga babae at bata. Maingat na inayos ni Jacob ang paglapit sa kapatid. Tinitiyak na lahat ng kanyang mga anak ay yuyuko sa kanilang tiyuhin. Tinawag ni Jacob si Esau na aking Panginoon. Ang lahat ng ito ay parang isang pagbaliktad o pagsasauli ng pagpapala ni Isaac kay Jacob sa kabanatang 27 ng Genesis, talatang 29. At higit pa diyan, ang mga pagkilos ni Jacob ay nagpapakita ng isang binagong puso, isang bagong buhay at pananaw. Sa talatang 4, pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, "Sino ang mga kasama mong yan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang aking mga anak na binigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Talatang 7, sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Rachel. Si Esau sa kabilang banda ay simpleng tumakbo upang salubungin si Jacob at niyakap siya. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang liig at hinalikan siya. May pagiging bukas kay Esau at kawalan ng pandadaya o paghihiganti. Parang mayroon ding malaking nagbago sa kanya. Wala na siyang dalang galit at hinanakit sa kanyang kapatid. Sa halip ay handa siyang magpatawad at isauli, ibalik ang nasirang relasyon.
Para kay Jacob, ang pagpapatawad ni Esau ay isang model o larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya, nakita niya ang mukha ng Diyos sa actuation ni Esau. Sa talatang 10, sapagkat ang makita ko ang iyong mukha ay tulad ng pagtingin sa mukha ng Diyos. Ngayong tinanggap mo ako ng mabuti. Purihin ang ating Panginoon. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang nagtiwala si Jacob sa kanyang kapatid. Tinanggihan niya ang tulong at proteksyon ni Esau. Sinabi rin niya na sasama siya sa kanyang kapatid sa Seir, ngunit sa halip ay pumunta siya sa Kanaan. Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Kanaan, hindi sa Seir. Ngunit dapat na ipinaalam niya yon ng mas maaga kay Esau. Sa huli, naging maayos ang lahat at pinilit ni Jacob ang kanyang peace offering kay Esau. Tanggapin mo na, ang sabi ni Jacob, ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Ipinilit ni Jacob kay Esau hanggang sa tanggapin ni Esau ang mga regalo niya. Kaibigan, kailan mo naranasan na ayusin ang nasirang relasyon? O ipinagdasal mo ba na mangyari iyon? Paano mo nakita ang pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao ay nagpapaalaala sa atin ng paraan ng Diyos na pinagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak? Ano ang aral na natutunan mo sa bahaging ito ng ating pagbabasa? Para po sa iyong insight and reflection, comment, ay maaari nyo pong ipadala sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting inawit ni Joan Catherine Burillo, may pamagat, I Choose Jesus. Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. Some say life is just a series of decisions. We all make choices. We live and learn. Now I'm standing at a crossroad, and I must choose which way to turn. Just a man with nail scars in his hand, but there is mercy in his eyes, there is power in his name. I choose Jesus, I choose Jesus, without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, not just for Bethlehem, but for Calvary, not for a day, but for eternity. I choose Jesus. All my life I sailed the sea of reason. I was captain of my soul. There was no need for a savior. I could live
of compassion, words of healing for broken lives. When we nailed him to the tree, his love included me. Now he's calling me to follow and to leave the past behind. I choose Jesus. I choose Jesus without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for loving me. Not just for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Jesus. Maraming salamat, Juan. Purihin ang Panginoon sa magandang mensahe ng awit na iyong inawit para sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At tayo ngayon ay dadako na po sa ating pananalangin. Nais kong makasama ka, kaibigan, sa ating paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, habang binabasa namin ang kwento ng pagkakasundo ni Esau at Jacob, ipinapakita nito sa amin kung paano ayusin ang mga nasirang relasyon sa aming buhay. Kung paano maging tapat sa pag-abot sa iba. Tulungan mo kaming maging katulad ng sinasabi sa mga awit, Kabanatang 32, talatang 2. Mapalad ang isa na ang espiritu ay walang pandaraya. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu, na humakbang sa pakikipagkasundo sa sinumang aming nakasira. Kayo po ang mamagitan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong bukod tanging itinataas ang mga kahilingan at panalangin ng aming mga mahal na tagapakinig. Mayroon po silang pangangailangan ng pagkakaroon ng mabuting hanap buhay. Tulungan sila, Panginoon, na makatagpo ng kanila pong mapagkukunan ng ikasasapat sa kanila pong pangangailangan. May mga pamangkin, anak, ang mga kaibigan naming ito na nagsisipag-aral. Tustusan niyo po sila ng pananalapi na makasasapat upang ang pag-aaral ng kanilang mga anak ay kanila pong mapunan. Tulungan din po ang mga kabataang ito na magkaroon ng sapat na kaalaman upang ang kanilang pag-aaral ay magtagumpay. Mayroon po kaming mga kaibigan na may mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Akin din pong ipinapakiyo sa Panginoon na sila po ay magkasama-sama sa pananampalataya na kanila pong pinanghahawakan upang sila po ay buong pamilyang maglilingkod sa inyo ng may kagalakan. Inyo rin pong pagpalain ang aming mga kaibigang sumusubaybay sa maagang oras na ito ng araw na nasa mga lansangan at nagdadrive. Ilayo niyo po sila sa anumang aksidente. Tulungan na ang buong maghapong ito ay maging pagpapala sa kanila at sa kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, na diringgin niyo ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect. At ako po ay nagagalak at natutuwang i-offer sa inyo ang atin pong napakagandang Bible Study Guide, ang Explore. Ito po ay 24 lesson ng mga mahalagang paksa sa Biblia na nakasulat sa Tagalog at sa English. Ano po? Inyo pong matatanggap ang free Bible Study Guide na ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan, sa atin pong mga numero. Ang ating numero ay 0917-1742-777.
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa ating mga kaibigang nakatutok sa ating pong Facebook page and YouTube channel, inyo pong i-comment sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama po ng contact numbers para sa atin pong Bible Study Guide na ipinamimigay. Sa atin pong mga kaibigan na patuloy na humihingi ng mga panalangin sa kanila pong mga pasanin, tinitiyak ko po sa inyo na palagi pong isinasama sa panalangin ng ating mga missionary ang inyo pong mga concern at mga alalahanin. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga yon ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang iyong kaibigan na Caranza nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.